Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Medyo tinanghali na nga rin pala kaming umalis. Gabi kasi nagkayagan kami magkakaibigan na pumunta ng Subic. Kaya medyo tinanghalin talaga kaming gumising at paalis kami papuntang Laguna. Nasa halos 3 araw na rin kasi kami nag-i-stay dito sa Bataan. Need na rin namin umuwi kasi para sa business namin at walang nagbabantay. Every year kasi nakasanayan namin dito kami nag-New Year sa Bataan. Medyo mahaba-haba pa rin kasi yung biyahe namin kaya dumaan na lang kami dito sa Dunkin at bumili kami ng kape. Para iwas na rin sa antok at para may naiinom na rin ako habang nagdadrive at para hindi ako antukin. Sarap din sana mag-stay dito sa Bataan ng ilang araw pa kaso need naming umuwi at walang bantay sa business namin. Halos lahat din kasi ng tao namin umuwi ng probinsya kaya ilan lang din yung natira. Ang hirap din kasi ipaubaya sa mga tao namin yung business namin at halos mga baguhan lang din yung natira sa business namin. Buti na nga lang din sa pag-uwi namin hindi halos ganun karami ang sasakyan. Halos kadalasan din kasi pag umuwi kami napapasabay kami sa sobrang dami sasakyan at sobrang traffic. Kaya buti na nga lang din hindi ganun karami ang sasakyan. Iba rin talaga yung pakiramdam pag nasa probinsya ka at ayaw mo pang umuwi. Laki din kasi ng pinagkaiba pag nasa probinsya ka at nasa Manila. Pag nasa probinsya ka kasi makakapag-isip ka ng mas malawak at makakahinga ka. Hindi kagaya pag nandito ka na sa trabaho, lahat talaga maiisip mo lalo na sa mga bayarin at mga renta. Nakarating na rin pala kami dito sa bahay at bumili na rin ako ng mayulam at niluto ko na rin. Medyo may kahabaan din kasi yung biyahe namin at mga gutom na rin kami. Halos dire-diretso din kasi yung biyahe namin. After lang din pala namin magpahinga at kumain, umalis din kami at kami may pupuntahan ng jowa ko. Nakakatuwa nga itong mga bata na to at nagkakaway-kaway pa. Kung bago pa talaga mag-New Year yung schedule ko, kaso hindi natuloy, sabi ko next year na lang. Buti na nga lang din at napakiusapan ko yung doktor ko. Halos nalulungkot din ako bago mag-New Year, gawa ng may naramdaman ako sa akin liig na bukol. Nung napansin ko din agad sa liig ko na may kakaiba, pumunta din agad ako sa doktor at nagpa-check up. Ako kasi pag may nararamdaman at kakaiba, talagang pupunta din ako agad sa doktor at ayaw ko nang lumala. Buti na nga lang din nandiyan yung jowa ko na lagi nakasuporta sa akin at lagi akong sinasamahan. Napakamalaking bagay din talaga yun may kasama ka sa buhay. Ang hirap din kasi lalo na pag may sakit ka at mag-isa ka lang. Ngayon na din kasi ako magpapa-ultrasound kaya nagpa-schedule na rin ako at medyo matagal lang ng konti at maraming nakapila. Bago din pala pumunta sa ospital, tumawag na rin muna ako at nagpa-schedule ako. Dating pala din namin dito sa ospital ay napakaraming tao. Nabihan din pala ako nila, pang-anim daw ako sa pila. Nasa halos 1 oras din kami naghintay sa dami ng taong nakapila. Kahit medyo inip sa pila, okay lang. At least kahit papaano malalaman ko na kung ano yung nararamdaman ko sa liig. Kaya sa private na rin ako nagpa-check up. At least kahit papaano mabilis ang resulta. Halos sinapon na rin pala kami sa ospital kaya dumaan na lang kami dito sa kantin at kumain na kami. Sakto din pala pagdating namin dito sa bahay, dumating yung order ng jowa ko na tempered glass daw ng cellphone ko at papalit na daw yung akin at luma na. Tinangalang din tong jowa ko at marunong maglagay. Hindi na namin kailangan pumunta ng SM at magpalagay ng tempered glass. Maganda naman yung pagkakalagay niya at saktong-sakto. Nagabihan din pala, pumunta lang din kami sa business namin at tinihatid namin yung bago naming empleyado. Buti na nga lang din at halos lahat sila dito ay kumpleto na. After din pala namin pumunta sa business namin, umalis na kami at umuwi na. Yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!